Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at kapangyarihan? May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon, ngunit may mga sugat na tanging pag-ibig lamang ng isang ina ang makakagamot. Paano kung ang lahat ng yaman sa mundo ay ipinalit sa karapatan mong mahalin ang iyong mga anak? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina para mabawi ang pamilyang ipinagkait sa kanya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna sa isang paglalakbay na susubok sa tatag ng kanyang puso. Ang kalabog ng mabigat na tarangkahang bakal ang unang tunog ng kalayaan na narinig ni Aluna sa loob ng 20 taon. Kasunod nito ang masakit sa tengang kalampag nang ito'y tuluyang bumukas, nagbubunyag ng isang mundong halos kinalimutan na niya. Napapikit siya nang tumama sa kanyang muka ang sikat ng araw. Mainit. Totoo. Hindi katulad ng malamig at artipisyal na ilaw sa loob ng kulungan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ang hangin na kanyang nilanghap ay may kakaibang amoy. Amoy ng alikabok, ng usok ng mga sasakyan at ng buhay. Isang buhay na matagal nang hindi niya bahagi. Nang hina ang kanyang mga tuhod, kinailangan niyang sumandal sa pader na semento para hindi matumba. 20 taon. 2 dekada ng pagtitiis, 2 dekada ng pangungulila. Ginala niya ang paningin sa paligid. Ang mga tao'y naglalakad ng nagmamadali. Bawat isa'y may sariling mundong ginagalawan. Para siyang isang anino, isang multo mula sa nakaraan na bigla na lang sumulpot sa kasalukuyan. Walang nakakakilala sa kanya. Walang naghihintay. Agad na dinala ng nanginginig niyang kamay ang isang maliit at kupas ng larawan mula sa bulsa ng kanyang damit. Larawan ng 2 sanggol na magkatabi, ang kanyang kambal, ang kanyang lakas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabuhay sa impyernong iyon. Hinaplos niya ang maliliit na mukha sa larawan at isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kahel, Dagsin, babawiin kayo ni inay. Sa kaunting perang natira sa kanya, sumakay siya ng bus patungo sa isang pamilyar na lugar. Ang palengke ng Ciudad de Solano. Umaasa siyang nandoon pa rin ang tanging taong maaari niyang takbuhan. Naglakad siya sa masisikip na eskinita ng palengke. Ang ingay, ang amoy ng mga paninda, ang sigawan ng mga tindera, lahat ay bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit lahat ay may bahid ng kalungkutan. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa isang maliit na pwesto ng gulay. Isang babaeng may edad na, kulubot na ang mga kamay, at may mga puting buhok na sa kanyang ulo. Kaida! Mahinang bulong ni Aluna. Tila narinig ng babae ang kanyang tinig. Dahan-dahan itong lumingon at sa unay pagtataka ang gumuhit sa mukha nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nanlaki ang mga mata ni Kaida. Nabitawan nito ang hawak na bayong ng gulay. Aluna? Halos pabulong na sabi ni Kaida, hindi makapaniwala. Tumango si Aluna, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mabilis na lumapit si Kaida at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, ibinuhos ni Aluna ang lahat ng sakit at pangungulilang kinimkim niya sa loob ng 20 taon. Akala ko hindi na kita makikita. Humihikbing sabi ni Kaida. Kailangan kong makita ang mga anak ko, Kaida. Tulungan mo ako. Nag-aalalang bumitaw sa yakap si Kaida at inilibot ang paningin. Delikado dito, Aluna. Halika. Hinila niya si Aluna sa isang tagong sulok. Mula sa kanyang pitaka, kumuha siya ng kaunting pera at iniabot ito kay Aluna, kasama ng isang papel na may nakasulat na address. Nagtatrabaho pa rin ako sa kanila, mahinang sabi ni Kaida. Sa Hacienda del Emperador, doon nakatira ang mga bata. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Aluna. Ang tanging kaibigan niya ay alipin pa rin ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Kinagabihan, dala ng hindi mapigilang pananabik, tinungo ni Aluna ang address na ibinigay ni Kaida. Ang Hacienda del Emperador ay hindi isang bahay,
Isa itong palasyo. Napapalibutan ito ng matataas na pader at ang dambuhalang tarangkahan na bakal ay tila nagsasabing walang sinumang ordinaryong tao ang maaaring pumasok. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalsada. Mula doon, sa siwang ng mga rehas na bakal, sinubukan niyang silipin ang loob. Pangarap niya lang na masilayan kahit anino man lang ng kanyang mga anak, kahit saglit lang. Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Isang makintab at itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng tarangkahan. Bumukas ang bintana nito at mula sa loob, isang pamilyar na mukha ang tumingin ng diretso sa kanya. Malamig, matigas, puno ng kapangyarihan. Si Augusto Valderrama. Hindi siya tumanda ng marami. Ang tanging nagbago ay ang mga puting buhok sa kanyang sentido na lalo lang nagbigay diin sa kanyang awtoridad. Bumaba siya mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hari. Nanigas si Aluna sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Tumayo si Augusto sa kanyang harapan. Pinaghihiwalay lang sila ng kalsada. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may taglay na lason. Akala ko ay naintindihan mo na ang leksyon mo pagkatapos ng 20 taon. Simula niya. Ang mga batang nasa loob ng pamamahay na yan ay mga Valderrama. Sila ay mga apo ko. Hindi mo sila pag-aari. Mga anak ko sila. Sigaw ni Aluna. Nanginginig ang boses. Isang mapanghamak na ngisi ang gumuhit sa labi ni Augusto. Isang pagkakamali na nagbunga ng 2 responsibilidad. Isang responsibilidad na ako na ang umako. Kaya pakinggan mo akong mabuti. Aluna Sagrado. Lumayo ka sa pamilya ko. Huwag kang magpapakita. Dahil sa oras na subukan mong lumapit sa mga apo ko, sisiguraduhin kong maibabalik kita sa lugar kung saan ka nababagay. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Augusto at pumasok sa kanyang sasakyan. Ang tarangkahan ng hasyenda ay dahan-dahang bumukas para sa kanya at muling nagsara na tila isang pinto ng kabaong na isinasara sa lahat ng kanyang pag-asa. Naiwan si Aluna sa gitna ng kalsada, nilalamon ng dilim. Ang bigat ng banta ni Augusto ay dumagan sa kanya ng buong tindi. Ang kalayaang kanina lang ay kanyang hinawakan ay biglang naging isa na namang kulungan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa malamig na semento at ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at ang lalaking kumuha sa lahat sa kanya ay nananatiling makapangyarihan tulad ng dati. Paano? Paano niya lalabanan ang isang halimaw? Ang agahan sa Hacienda del Emperador ay isang ritual. Idinaraos ito hindi para sa pagsasalo-salo, kundi para sa pag-uulat. Ang mahabang lamesa na gawa sa narra na kayang maglaman ng 30 tao ay para lamang sa 3 figura. Si Don Augusto Valderrama sa kabisera at ang kanyang 2 apo, sina Kahel at Dagsin, sa magkabilang gilid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Ang katahimikan ay binasag lamang ng malamig na boses ng kanilang lolo. Dagsin, anong balita sa proposal para sa bagong hotel sa Palawan? Tanong ni Augusto, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang pagkain. Nire-review na po ng legal team, Lolo. I believe we can secure the permits within the next quarter. Sagot ni Dagsin ng may kumpiyansa. Ang kanyang tindig ay laging tuwid. Ang kanyang mga salita ay laging tumpak. Siya ang perpektong anino ng kanyang lolo. Bumaling si Augusto kay Kahel. Ikaw, Kahel, kumusta ang marketing campaign para sa bagong condominium? It's proceeding as planned, Lolo. The initial feedback from the focus groups is positive. Sagot ni Kahel. Ngunit ang kanyang boses ay walang sigla na katulad ng sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagkain, ngunit ang isip ay nasa ibang lugar.
Tumango si Augusto. Good. Tandaan ninyo, ang pangalang Valderrama ay hindi itinayo sa positibong feedback lamang. Itinayo ito sa resulta. Walang puwang sa pagkakamali. Pagkatapos ng agahan, gaya ng dati, sabay na nagtungo ang magkapatid sa pribadong gym ng hasyenda. Dito lamang sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng walang naniningkit na mga mata ng kanilang lolo. Habang nagbubuhat ng weights si Dagsin, pinagmamasdan siya ni Kahel. Magkamukha sila, ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Kung si Dagsin ay bakal na hinulma sa apoy ng ambisyon, si Kahel naman ay tubig na laging naghahanap ng sarili itong daloy. Hindi ka ba napapagod? Biglang tanong ni Kahel. Saan? Sagot ni Dagsin, huminga ng malalim habang binababa ang barbell. Dito, sa lahat ng ito, sa pagiging perpekto, sa pagiging Valderrama. Tumingin si Dagsin sa kanya, may bahid ng inis sa mga mata. This is our life, Kahel. Ito ang responsibilidad natin. This empire will be ours someday. Pero masaya ka ba? Hindi agad sumagot si Dagsin. Kinuha niya ang isang tuwalya at pinunasan ng pawis. Happiness is a luxury we can't afford. Focus is what we need. Hindi mo ba naiisip kung anong klaseng buhay meron tayo kung iba ang nangyari? Pagpapatuloy ni Kahel, mas mahina na ang boses kung kasama natin sila. Alam ni Dagsin kung sino ang tinutukoy ng kapatid. Sino? Ang ama nating namatay ng maaga? O ang ina nating mas pinili ang pera kaysa sa atin? May pait sa boses ni Dagsin. Ito ang kwentong kinalakihan nila, ang katotohanang isinaksak sa kanilang isipan ni Don Augusto. Isang ina na iniwan sila noong mga sanggol pa lamang para sa malaking halaga. Isang gold digger. Hindi mo ba naisip kahit minsan na baka hindi yun ang buong kwento? Giit ni Kahel. Kahel, stop it! Matigas na sabi ni Dagsin. That is a weakness. Lolo was right. Ang pag-iisip sa kanya ay isang distraksyon. Wala siyang ginawa kundi bigyan ng kahihiyan ang pangalan ng ama natin. We owe it to our father. Nakalimutan siya. Hindi na umimik si Kahel. Alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo sa kapatid. Kinahapunan, habang abala si Dagsin, sa mga report, nahanap ni Kahel ang sarili sa malawak na library ng hasyenda. Libo-libong libro ang nakahanay sa mga estante, ngunit iilan lang ang nagalaw sa mga ito. Para sa kanya, ang library ay isang museo ng mga nakalimutang kwento. Isang lumang album ng mga litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakaipit ito sa pagitan ng dalawang makakapal na encyclopedia. Dahan-dahan niya itong kinuha. Album ito ng kanyang ama, si Mateo. Nandoon ang mga litrato niya noong bata pa, noong nag-aaral, noong nakasama ang mga kaibigan. Sa bawat litrato, nakangiti ang kanyang ama. Isang ngiting totoo, masaya, at puno ng buhay. Isang ngiting hindi niya kailanman nakita sa mga portrait na nakasabit sa mga pader ng hasyenda. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik sa kanya. Ang pakiramdam ng isang malaking kakulangan sa kanyang pagkatao. Mahilig talagang ngumiti ang papa mo. Nagulat si Kahel. Sa likod niya ay nakatayo si Kaida, ang matandang kasambahay, may dalang isang baso ng juice. Ngumiti si Kahel ng tipid. Hindi ko po siya masyadong naaalala. Napakabuting tao ng papa mo, Kahel, sabi ni Kaida habang inaayos ang ilang libro. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng init. At napakalaki ng puso, manang-mana ka sa kanya. Iniwan ni Kaida ang juice at tahimik na umalis, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa isip ni Kahel. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat sa album, at sa huling pahina, may isang litratong hindi maayos ang pagkakalagay. Kalahati ay nakatago sa likod ng plastik na takip. Nang hilahin niya ito,
Bumungad sa kanya ang isang medyo malabong kuhang larawan. Nakatayo ang kanyang amang si Mateo sa isang dalampasigan. Nakangiti ito ng napakatamis. Ang mga matay kumkinang sa saya. At sa tabi niya, may isang babae. Nakatagilid ito. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng buhok na nililipad ng hangin mula sa dagat. Ang isang kamay ni Mateo ay nakahawak sa baywang ng babae, habang ang babae naman ay nakasandal sa kanya. Ang ulo ay malapit sa kanyang balikat. Hindi man makita ng malinaw ang mukha ng babae, kitang-kita sa postura nila ang pagmamahalan. Isang natural at komportableng paglalambingan na hindi pilit, hindi para sa litrato. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Kahel. Pinagmasdan niyang mabuti ang nangiti ng kanyang ama. Iba ito. Ito ang nangiti ng isang taong natagpuan na ang kanyang mundo. Isang nangiting hindi niya kailanman nakita sa lolo niya, o sa kapatid niya, o sa salamin. Sino ang babaeng ito? Ito ba ang babaeng sinasabi nilang sumira sa buhay ng ama niya? Ang babaeng ipinagpalit sila sa pera? Bakit sa litratong ito, mukhang ang babaeng ito ang bumubuo sa kanya? Mabilis at maingat niyang inalis ang litrato mula sa album. Binaligtad niya ito, umaasang may nakasulat na pangalan o petsa ngunit wala. Blanko. Isang malakas na pagnanasa ang biglang umapoy sa puso ni Kahel. Isang pagnanasang malaman ang katotohanan. Hindi ang katotohanang isinubo sa kanya ng kanyang lolo, kundi ang katotohanang nasa likod ng ngiti ng kanyang ama sa lumang litratong ito. Itinupi niya ang litrato at maingat na isinilid sa kanyang pitaka. Sa likod ng kanyang mga credit card, kung saan walang sino man ang makakakita. Isinara niya ang album at ibinalik sa estante na para bang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagsisimula ng mamuo. Ang malabong litratong yon ay hindi na lamang isang piraso ng papel. Isa na itong pangako. Isang tanong na kailangan niyang hanapan ng sagot, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa tulong ni Kaida, nakahanap si Aluna ng trabaho sa isang maliit na kainan, ilang kanto lamang mula sa dambuhalang gusali ng Valderrama Corporation. Ang sahod ay kakarampot at ang pagod ay doble. Ngunit para kay Aluna, ang bawat araw ay isang pagtitiis na may layunin. Ang bawat pagod ay isang dasal. Sa kanyang unang araw, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagpupunas ng mga mesa. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya, hinuhusgahan ang kanyang bawat galaw. Mula sa salaming bintana ng kainan, kitang-kita niya ang tore ng bakal at salamin na tila isang Diyos na nakatingin sa buong syudad. Ang tore na sumisimbolo sa kapangyarihan ng pamilyang umagaw sa lahat sa kanya. Doon sa loob nagtatrabaho ang kanyang mga anak. Napakalapit, ngunit parang 1,000 milya ang layo. Sa kabila ng takot, may determinasyon sa kanyang puso. Ito na ang simula. Gaano man kaliit, isa itong hakbang. Lumipas ang mga araw. Nasanay na si Aluna sa bigat ng trabaho, ngunit hindi sa bigat ng kanyang dibdib. Araw-araw, habang nagsisilbi ng pagkain, ang kanyang mga mata ay palihim na nag-aabang sa mga taong pumapasok. Umaasa, ngunit kasabay nito'y natatakot. Paano kung pumasok sila? Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Isang hapon, habang abala ang lahat, biglang pumatak ang ulan. Hindi isang ambon lamang, kundi isang malakas na buhos na tila ibinubuhos mula sa langit. Ang mga tao sa kalsada ay nagtakbuhan, naghahanap ng masisilungan. Ang maliit na kainan ay biglang napuno ng mga empleyado mula sa mga kalapit na opisina, kabilang na ang mga galing sa gusali ng Valderrama. Nagkagulo sa loob, dumami ang order. Si Aluna ay natataranta, pabalik-balik mula sa kusina, patungo sa mga mesa. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Lahat sila'y mukhang importante, ngunit isa sa kanila ang namumukod tangi. Matangkad, matipuno ang katawan,
at may awtoridad sa kanyang tindig kahit pabasa ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon. Nag-angat siya ng tingin at sa isang saglit nahinto ang paghinga ni Aluna. Ang kanyang mukha. Ito ang mukha mula sa mga panaginip niya sa loob ng 20 taon. Ang hubog ng kanyang panga, ang kanyang mga mata. Lahat ay nagpapaalala kay Mateo. Ngunit meron itong tigas. Isang lamig na hindi kailanman nagkaroon ng kanyang ama. Si Kahel. "Miss, isang kape," sabi ng isa sa mga kasama nito. Hindi makagalaw si Aluna. Nakatitig lang siya sa kanyang anak. Naabala sa pagtingin sa kanyang telepono. Hindi man lang siya napapansin. "Hoy Aluna, kape daw," sigaw ng may-ari ng kainan. Doon lang natauhan si Aluna. Mabilis siyang tumalikod at nagtungo sa kusina. Nanginginig ang buong katawan. Habang tinitimpla ang kape, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. "Huminga ka, Aluna. Huwag kang magpahalata." Pagbalik niya, dala ang isang tray na may mainit na kape, siksikan pa rin ang mga tao. Sinubukan niyang maglakad ng maingat, ngunit isang lalaking nagmamadaling lumabas ang bumangga sa kanya. Nawalan siya ng balanse, ang tray ay tumabingi, at ang mainit na kape ay tumapon. Diretso sa puting-puting polo ng kanyang anak. "Ano ba?" Malakas na sabi ni Kahel, na patalon sa gulat at init. Isang malaking mantsa ng kape ang kumalat sa kanyang dibdib. Lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Ang mundo ni Aluna ay gumuho. "Naku sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako." Sunod-sunod na, sabi ni Aluna, nanginginig sa takot. Kumuha siya ng basahan at akmang pupunasan ng damit nito, ngunit umatras si Kahel. "Don't touch it," iritadong sabi ni Kahel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding inis. Ito na ang kinatatakutan ni Aluna. Ang galit ng isang balderrama. Ang galit na maaaring magpakulong ulit sa kanya. Nagtaas ng tingin si Kahel. Handa nang magbitiw ng mas masasakit na salita. Ngunit natigilan siya ng magtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang mga mata ng babae. Hindi ito mga mata ng isang palpak na serbidora lamang. Mayroong kakaiba rito. Mayroong isang napakalalim na kalungkutan. Isang takot na hindi pangkaraniwan. Na tila ba ang pagkatapon ng kape ay katapusan na ng mundo para dito. At sa likod ng lahat ng iyon, may isang kislap. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na tila matagal na niyang nakita, ngunit hindi niya maalala kung saan. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang pagtataka, isang kakaibang pagkalma. Si Aluna naman, sa pagtama ng kanilang mga paningin, ay nakita ang kanyang sarili sa mga mata ng anak. Nakita niya si Mateo. Nakita niya ang sanggol na kanyang inalagaan. At ang puso niya ay halos sumabog sa pinaghalong saya at sakit. Dahan-dahang nawala ang ingay sa paligid. Para bang silang dalawa lang ang nasa loob ng kainan. Nagbuntong hininga si Kahel at ang tigas sa kanyang boses ay nawala. "Okay lang," mahinang sabi niya, na ikinagulat maging ng kanyang sarili. "Aksidente lang, huwag kang mag-alala." Kumuha siya ng pera mula sa kanyang wallet at ipinatong sa mesa. Para sa abala. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas, pabalik sa ulan, na tila ba kailangan niyang takasan ang kakaibang pakiramdam na yon. Ang kanyang mga kasama ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Naiwan si Aluna na nakatayo, nakatulala, nanginginig pa rin. Ang mga salita ni Kahel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Okay lang, huwag kang mag-alala. Ang kanyang anak, ang kanyang Kahel, nasa harapan na niya, nakausap niya, at hindi siya nito nakilala. Para sa kanya, isa lamang siyang hamak na serbidora. Isang estranghero, isang aksidente, isang mainit na luha ang pumatak sa sahig. Kasabay ng huling patak ng kape mula sa nabitawan niyang tray.
Sa kariliman ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng tore ng Valderrama, nakaupo si Augusto Valderrama na parang isang haring gagamba sa gitna ng kanyang sapot. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng malaking bintanang salamin. Pinindot niya ang isang numero sa kanyang telepono. Isang beses lang itong nagring bago sinagot. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. Nagpakita na siya. Malamig na sabi ni Augusto habang pinapaikot-ikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino. Alam na ng kanyang tauhan. "Saan po, sir?" Isang kainan malapit sa gusali. Nagtatrabaho bilang serbidora. May bahid ng pang-aalipusta sa kanyang boses. "Bantayan ninyo ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman kung sino ang mga kinakausap niya, saan siya pumupunta, at kung ano ang kinakain niya. Pero huwag kayong magpapahalata. At higit sa lahat, huwag ninyong hahayaang makalapit siya sa mga apo ko." "Masusunod po, Don Augusto." Ibinaba ni Augusto ang telepono. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. 20 taon na ang nakalipas, ngunit ang babaeng iyon ay parang isang masamang damo na pilit pa ring tumutubo. Isang pagkakamali na dapat ay matagal nang naitama. Ngunit ngayon, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi na siya makakapayag na masira muli ang perpektong mundong binuo niya. Samantala, sa hasyenda, hindi na matahimik ang isip ni Kahel. Ang imahe ng babae sa kainan, ang kanyang mga matang puno ng takot at lungkot, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. "Nakita mo ba ang reaksyon niya?" sabi ni Kahel sa kapatid habang naglalaro sila ng chess. "Parang katapusan na ng mundo para sa kanya. Ang matapunan ako ng kape. There's something about her, Dagsin." Iginagalaw ni Dagsin ang kanyang queen. "She's a clumsy waitress, Kahel. At natakot siya dahil isa kang Valderrama. Ganoon lang yun kasimple. You're overthinking it." "Hindi. Iba ang naramdaman ko. Parang pamilyar." "Checkmate," sabi ni Dagsin. Walang emosyon. "Masyado kang nagpapadala sa pakiramdam. That's a liability in our world. Focus on what's real." Ngunit hindi nakinig si Kahel sa kapatid. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, sadya siyang bumalik sa kainan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang babae. Nagtanong siya sa isa pang serbidora. "Nasaan yung babaeng nakabuhos ng kape sa akin kahapon?" "Ah, si Aluna po. Nasa kusina po yata, sir. Medyo masama raw po ang pakiramdam," sagot ng serbidora. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na bumalik si Kahel. Bawat araw, may dahilan kung bakit hindi niya makita ang babae. Laging nasa kusina, nagde-deliver, o kaya'y day off. Alam ni Kahel na iniiwasan siya nito at lalo lang nitong pinatindi ang kanyang kuryosidad. Sa isang tagong eskinita, palihim na nagkita sina Aluna at Kaida. Nanginginig pa rin si Aluna sa tuwing naaalala ang nangyari. "Nakita niya ako, Kaida. Ang anak ko," sabi ni Aluna, halos maiyak. "At iniiwasan niya ako. Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo kung natatakot siyang makita ako?" "Mag-ingat ka, Aluna. Nagmamanman ang mga mata ni Augusto sa lahat ng dako," babala ni Kaida. "Pero kailangan mo ng lakas. Kailangan mo ng isang bagay na magpapatunay sa kwento mo." Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Kaida. Isang luma at medyo kalawangin ng Zippo lighter. Inabot niya ito kay Aluna. "Ano ito?" "Kay Mateo yan," sagot ni Kaida. "Hindi niya yan iniiwan. Itinago ko ito bago nila kinuha ang lahat ng gamit niya. Tingnan mo ang ilalim." Binaligtad ni Aluna ang lighter. Nakaukit doon, sa sulat kamay, ang mga letra, M+A, Mateo at Aluna. Napahagulgol si Aluna nang makita ito. Ang lighter na ito ang regalo niya kay Mateo noong unang anibersaryo nila. Ang alaala ng isang masayang nakaraan ay bumalik, kasabay ng matinding kirot. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang hawak niya ang kamay ni Mateo.
Ito na ang ebidensya mo, Aluna. Isang patunay na hindi ka lang basta estranghero sa buhay nila. Samantala, napapansin na ni Dagsin ang kakaibang kinikilos ng kanyang kapatid. Ang madalas nitong pag-alis tuwing tanghalian, ang pagiging malihim nito. Isang hapon, hindi na siya nagpaalam. Sinundan niya si Kahel at nakita niya itong pumasok sa maliit at murang kainan na iyon. Muli, hindi pumasok si Dagsin. Naghintay siya sa kabilang kalsada, nagmamasid. Nakita niyang lumabas si Kahel na may bakas ng pagkadismaya sa mukha. Nang makaalis na ito, si Dagsin naman ang tumawid. Pumasok siya sa kainan. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa atmosfera. Ang kanyang mamahaling suit at malamig na titig ay hindi nababagay sa lugar. Nakita niya agad kung sino ang hinahanap niya. Isang babaeng nasa bandang 40, payat, at may bakas ng paghihirap sa mukha. Kasalukuyang nagpupunas ng mesa. Hindi nagsalita si Dagsin. Naglakad lang siya papunta sa counter at umorder ng tubig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babae. Tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang kaaway. Isang tinging matalim, mapanuri, at walang kabuhay-buhay. Naramdaman ni Aluna ang mga titig na yon. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibakbok nang makita kung sino ito. Ito ang isa pa niyang anak, si Dagsin. Ang kanyang hitsura ay mas seryoso, mas matigas kaysa kay Kahel. Kung si Kahel ay may bakas pa ng init ng ama, si Dagsin ay purong balderrama, malamig, kalkulado, at mapanganib. Ang takot na naramdaman niya kay Kahel ay walang-wala, kumpara sa kilabot na dumaloy sa kanyang buong katawan habang nakatitig sa kanya si Dagsin. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya nito, binabasa ang kanyang kaluluwa at hinahatulan. Kinuha ni Dagsin ang kanyang baso ng tubig, uminom ng kaunti, at inilapag ang eksaktong bayad sa counter. Bago siya umalis, muli niyang tiningnan si Aluna. Isang huling tingin na puno ng pagbabanta. Pag-uwi nila sa hasyenda, kinumpronta ni Dagsin ang kapatid. Nakita ko kung saan ka pumupunta tuwing tanghali. Simula niya, ang boses ay matigas. Anong ginagawa mo doon? Gulat na tanong ni Kahel. Tinitingnan kung ano ang nagustuhan mo sa lugar na yon. At nakita ko siya. Ang serbidora. Lumapit si Dagsin. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro niya, Kahel. Pero meron akong masamang kutob sa kanya. There's something off. She looks desperate. Hindi mo siya kilala. Depensa ni Kahel. At hindi mo rin siya kilala. Ganti ni Dagsin, mas malakas na ang boses. Lagi mong ginagamit ang puso mo, kaya lagi kang nalalagay sa alanganin. This time, pakinggan mo naman ang utak ko. Stay away from that woman. I'm warning you. May masamang intensyon siya. Nararamdaman ko. Tumalikod si Dagsin. Iiwanan na sana si Kahel. Ngunit huminto ito at muling nagsalita. Hindi lumilingon. She's a distraction. At alam mo kung ano ang sinasabi ni Lolo tungkol sa mga distraksyon. Naiwang mag-isa si Kahel. Gulong-gulo ang isip. Ang babala ng kanyang kapatid ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang imahe ng malulungkot na mata ni Aluna ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan. Sa pagitan ng babala ni Dagsin at ng sarili niyang kuryosidad, isang pader ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng magkapatid. At sa gitna ng pader na yon, naroon ang anino ng isang babaeng hindi nila alam ay ang siyang dahilan ng kanilang pag-iral. Ang malamig na titig ni Dagsin ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Aluna kahit matagal na itong umalis. Ang babala ay malinaw, ngunit sa halip na matakot at umatras, isang kakaibang tapang ang umusbong sa loob niya. Tapang na nagmula sa desperasyon, wala ng oras. Bawat araw na lumilipas ay isang araw na lalong nalalaso ng isipan ng kanyang mga anak. Kung hindi siya kikilos ngayon, baka habang buhay na siyang mananatiling isang anino sa kanilang buhay. Sa tulong ng isang kasamahang serbidora na naawa sa kanya,
Nagawa niyang maipahatid ang isang maliit at tinitiklop na papel kay Kahel. Walang nakasulat, kundi isang address ng isang maliit na parke at isang oras. Umaasa siya. Nagdarasal siya. Dumating si Kahel. Nakatayo si Aluna sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nanginginig ang mga kamay na mahigpit na hawak ang lighter ni Mateo sa kanyang bulsa. Nang makita niya si Kahel na papalapit, suot ang isang simpleng polo shirt. Tila ito isang ordinaryong binata at hindi isang prinsipe ng isang imperyo. Sa isang saglit, nakita niya ang kanyang Mateo. "Bakit mo ako pinapunta dito?" tanong ni Kahel. Ang boses ay may pag-iingat, ngunit mayroon ding hindi maitatagong kuryosidad. "Salamat sa pagdating mo," nauutal na sabi ni Aluna. May gusto lang akong ipakita sa'yo, isang bagay na mahalaga." Tinitigan siya ni Kahel, sinusuri ang bawat galaw niya. Ang babala ni Dagsin ay sariwa pa sa kanyang isipan, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa kanya papalapit sa babaeng ito. Dahan-dahan, inilabas ni Aluna ang Zippo lighter mula sa kanyang bulsa. Ang metal ay kupas na, ngunit kumikinang pa rin ito nang tamaan ng sinag ng araw. Inabot niya ito kay Kahel. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Kahel. Tiningnan niya ito. Isang ordinaryong lumang lighter. Ngunit nang ibinaling niya ito at nakita ang ukit sa ilalim, ang pamilyar na sulat kamay, ang mga letrang M+A, isang malakas na boltahe ng kuryente, ang gumulat sa kanya. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang lighter na ito, isang pira-pirasong alaala, ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang amoy. Amoy ng pabango ng kanyang ama. Isang tunog. Ang click ng lighter na ito habang pinaglalaruan ng kanyang ama sa mga daliri nito. Napakaliit pa niya noon, ngunit ang alaala, gaano man kalabo, ay totoo. "Saan mo ito nakuha?" tanong ni Kahel. Ang boses ay nanginginig na. Tumingin siya kay Aluna. Hindi na may pagdududa, kundi may matinding pagtataka. "Paano ito napunta sa'yo?" Dahil ako ang nagbigay niyan sa kanya," sagot ni Aluna. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon niya. Ang A dyan. "Kahel, para iyan sa pangalan ko. Aluna." "Aluna?" Inulit ni Kahel ang pangalan, na para bang isang salitang matagal na niyang narinig sa isang panaginip. Hinawakan niya ang lighter ng mahigpit. Lahat ng sinabi ng kanyang lolo, lahat ng babala ni Dagsin ay biglang naglaho. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang bigat ng lighter sa kanyang kamay at ang bigat ng mga mata ng babaeng nasa harapan niya. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Ngumiti si Aluna sa gitna ng kanyang mga luha. "Ako ang..." Isang babaeng puno ng kasinungalingan. Ang boses na yon, malamig, makapangyarihan, at puno ng awtoridad, ay tila isang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Mula sa likod ng isa pang puno, lumabas si Don Augusto Valderrama. At sa tabi niya, nakatayo si Dagsin. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang mga mata'y nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Nanigas si Aluna. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Lelolo?" Gulat na sabi ni Kahel. "Huwag kang magpadala sa drama niya, apo." Mahinahong sabi ni Augusto. Naglalakad papalapit na para bang pag-aari niya ang parke. Hindi siya tumitingin kay Aluna. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Kahel. "Alam kong naguguluhan ka, kaya narito ako para ipakita sa iyo ang katotohanan." May iniabot siyang isang brown na folder kay Dagsin. Kinuha ito ni Dagsin at ibinigay kay Kahel. "Ano ito?" tanong ni Kahel. Ang puso'y bumibilis ang kabog. "Buksan mo!" utos ni Augusto. Nanginginig ang kamay ni Kahel habang binubuksan ang folder.
Sa loob, naroon ang ilang pahina ng mga dokumentong mukhang opisyal. Sa unang pahina may isang malaking numero, 10 milyong piso. At sa ilalim, may isang kasunduan. Isang kasunduan na nagsasabing kapalit ng halagang iyon, voluntaryong isinusuko ng ina ang lahat ng karapatan sa kanyang 2 anak. At sa huling pahina, naroon ang isang pirma. Isang pamilyar na pirma, Aluna Sagrado. Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Aluna. Ang boses ay basag na. Pakana mo lang yan. Wala akong pinirmahang ganyan. Wala akong tinanggap na pera. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Kahel. Ang pag-asa at pagtataka sa kanyang mga mata kanina ay biglang napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malalim na pagkasuklam at pagkadismaya. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa papel patungo kay Aluna. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay naging yelo. Kaya pala, sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Kaya pala bumalik ka. Kulang pa ba ang 10 milyon? Bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Aluna. Kahel, anak, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawan niya, huwag mo akong matawag-tawag na anak. Sigaw ni Kahel. Ang sakit at galit ay sumabog na. At sa harap nilang lahat, binitiwan niya ang lighter. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong daanan ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Isang maliit na kalansing na sumisimbolo sa tuluyang pagkabigo ng lahat ng pag-asa ni Aluna. Tumalikod si Kahel at naglakad palayo, sumunod sa kanyang lolo at kapatid. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Aluna na nakaluhod sa lupa. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luha. Gumapang siya at pinulot ang lighter. Malamig, walang buhay, katulad ng kanyang puso. Ang lason ng kasinungalingan ay naisalin na, at sa pagkakataong ito, mukhang ito na ang tuluyang pumatay sa kanya. Ang mga sumunod na araw para kay Kahel ay isang paglalakbay sa impyerno ng sarili niyang isipan. Sa umaga, siya ang perpektong tagapagmana, dumadalo sa mga meeting, pumipirma ng mga dokumento at tinatanguan ang bawat salita ng kanyang lolo. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang silid, bumabalik ang lahat. Ang kanyang mga gabi ay puno ng mga bangungot. Sa isang panaginip, nakikita niya si Aluna. Umiiyak sa kabilang panig ng isang ilog. Tinatawag ang kanyang pangalan. Sinusubukan niyang tumawid, ngunit ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Sa isa namang panaginip, siya ay nakakulong sa isang silid na gawa sa purong ginto. Sa labas ng mga rehas na ginto, nakikita niya si Aluna na naghihintay, ngunit hindi niya kayang sirain ang mga pader na siyang nagbibigay sa kanya ng lahat ng karangyaan. Ang dokumentong ipinakita ng kanyang lolo ay malinaw. Ang pirma ay nandoon. Ang numero ay hindi maikakaila. Ngunit ang mga mata ni Aluna sa parke, ang pagmamakaawa, ang sakit na nakita niya roon, iyon ay isang katotohanang hindi kayang burahin ng anumang pirma sa papel at ang lighter. Ang bigat niyon sa kanyang palad ay isang alaala ng isang koneksyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Nalinlang kanya Kahel, ginamit niya ang kahinaan mo. Sabi ni Dagsin isang araw habang nasa gym sila. Tapos na ang issue. Tinanggap niya ang pera. Iniwan niya tayo. Period. Paano ka nakakasiguro? Ganti ni Kahel. Mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Paano kung hindi iyon ang buong kwento? Paano kung pinilit siya? Pinilit? Tumawa si Dagsin ng walang saya. Sino ang pipilit sa kanya? Ang lolo? Bakit niya gagawin yon? Para protektahan tayo. Para protektahan ang pangalan ng ama natin. Kahit ano pa ang dahilan, he did what he had to do. At dapat maging grateful tayo doon. Hindi ito tungkol sa pasasalamat, Dagsin. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan ay nasa harap mo na, pero ayaw mo lang tanggapin.
dahil mas gusto mong maniwala sa drama ng isang babaeng ngayon mo lang nakilala. Matigas na sabi ni Dagsin. Hindi na sumagot si Kahel. Alam niyang walang mararating ang pakikipagtalo. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang hanapin ito ng mag-isa. Kinabukasan, nagdahilan siyang may importante siyang kliyenteng imimit. Ngunit sa halip na pumunta sa isang mamahaling restaurant, nagtungo siya sa National Library. Sa Archives section, hiningi niya ang lahat ng kopya ng mga pahayagan mula sa linggo kung kailan nangyari ang aksidente ng kanyang ama. 20 taon na ang nakalipas. Habang inililipat niya ang mga pahina sa ilalim ng malamlam na ilaw ng microfilm reader, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Nakita niya ang litrato ng kanyang ama. Nakangiti, bata pa, puno ng buhay. At sa tabi nito, ang headline, Mayamang tagapagmana, patay sa car crash. Binasa niya ang bawat salita. Ayon sa report, nawalan ng kontrol si Mateo sa kanyang sasakyan dahil sa madulas na kalsada dulot ng biglaang pag-ulan. Standard na kwento. Paulit-ulit na itong sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, isang maliit na detalye sa isang article mula sa isang hindi gaanong sikat na tabloid ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maikling talata sa dulo ng balita. Ayon sa isang mangingisda na di umano'y nakasaksi sa pangyayari, tila may isa pang sasakyan na sumusunod sa biktima bago ito mawalan ng kontrol. Ngunit ang nasabing saksi ay hindi na nagpakita sa mga awtoridad para magbigay ng opisyal na salaysay. Isang saksi? Isang sasakyang sumusunod? Hindi ito kailanman nabanggit ng kanyang lolo. Para kay Don Augusto, ito ay isang simple at malungkot na aksidente. Isang trahedya, walang ibang sangkot. Ang maliit na detalye na yon ay isang bitak sa perpektong pader ng kasinungalingan na hindi niya namalayang itinayo sa paligid niya. Pag-uwi niya sa hasyenda, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong nandoon noong mga panahong yon. At iisa lang ang naiisip niya. Nakita niya si Kaida sa hardin, nagdidilig ng mga rosas. Kaida tawag niya. Lumingon ito at gaya ng dati, isang malumanay na ngiti ang sumilay sa mga labiin nito. Sir Kahel, maaari po ba kayong makausap saglit? Naglakad sila papunta sa isang bench na nakatago sa ilalim ng mga halaman. Naalala niyo pa po ba? Simula ni Kahel, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang araw na naaksidente si Papa, ang nangiti sa mukha ni Kaida ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang bakas ng kalungkutan. Paano ko makakalimutan ang araw na yon? Isa yon sa pinakamalungkot na araw sa hasyenda na ito. Ano po ang huli niyang ginawa? Ano po ang mood niya bago siya umalis? Tumingin si Kaida sa malayo na para bang binabalikan ng isang malayong alaala. Nagtagal ito bago sumagot. Masaya siya noong una, mahinang sabi ni Kaida. Pero may nangyari. Anong nangyari? Nag-aalangang tumingin si Kaida kay Kahel na para bang tinitimbang kung dapat ba siyang magsalita. Sa huli, nagbuntong hininga ito. Ang umagang yon, pagpapatuloy ni Kaida, ang boses ay halos pabulong na. Bago siya sumakay sa kotse, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ng lolo mo. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Kahel kahit pa napakatahimik ng paligid. Ang sinabi ni Kaida ay isang direktang kontradiksyon sa kwento ng kanyang lolo. Ang sabi ni Augusto, iyon ay isang normal na umaga. Nagpaalam ng maayos ang kanyang ama. Walang anumang problema. Ngayon, ang maliit na bitak sa pader ay naging isang malaking butas. At sa butas na yon, nagsimulang pumasok ang isang nakakakilabot na liwanag. Ang liwanag ng katotohanan. Mula sa kanyang bintana, pinanood ni Augusto si Kahel habang kausap nito si Kaida sa hardin.
Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang apo, ang pagtataka, ang pagdududa. Napailing si Augusto. Ang kahinaan ni Mateo ay namana ni Kahel. Ang pagiging sentimental, ang pagiging emosyonal. Isang sakit na kailangan niyang gamutin bago pa man ito kumalat at sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng security ng Balderrama Corporation. Gawin mo na ang pinag-usapan natin. Simpleng utos niya. Gusto kong maging malinis. Gusto kong lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Walang dapat itirang duda. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Kalmado siya. Bawat galaw niya ay kalkulado. Para sa kanya, hindi ito kasamaan. Isa itong kinakailangang hakbang. Si Aluna Sagrado ay isang cancer na pilit bumabalik. At para iligtas ang katawan, kailangan mong putulin ang bahaging may sakit. Gaano man ito kasakit, kailangan niyang tiyakin na sa pagkakataong ito, wala nang babalikan pa ang babae. Kinabukasan, isang malaking balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo. Isa sa mga pinakakompidensyal na disenyo para sa susunod na malaking proyekto ng Balderrama Corporation, isang state-of-the-art residential tower ay nalik sa kanilang pinakamalaking katunggali. Ang balita ay mabilis na kumalat. Bumagsak ang shares ng kumpanya. Nagalit ang mga investor. Sa loob ng boardroom ang tensyon ay halos nahihipo. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Dagsin. Ang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Para sa kanya, ito ay isang personal na atake sa kanilang pamilya. Inaalam na ng ating security team. Mahinahong sagot ni Augusto na para bang isa lamang siyang biktima sa lahat ng ito. Pero ang paunang investigasyon ay may itinuturo ng suspek. Isang security officer ang pumasok at nag-abot ng isang folder kay Augusto. Binuklat niya ito, tiningnan, at pagkatapos ay iniabot kay Dagsin. Ayon sa CCTV footage, may isang hindi autorisadong pag-access sa ating server room noong nakaraang linggo. At base sa logbook ng mga bisita, may isang delivery personnel mula sa isang kainan sa malapit na pumasok sa gusali sa oras na yon. Isang kainan na pamilyar sa atin. Paliwanag ni Augusto. Ang mga mata ay nakatingin kay Kahel. Binuksan ni Dagsin ang folder. Sa loob, naroon ang isang litrato ng logbook at naroon ang pangalan at pirma. Aluna Sagrado. Kasunod nito, isang bank statement na nagpapakita ng isang malaking cash deposit sa isang bagong bukas na account sa ilalim ng pangalan ding iyon. Ang perang idineposito ay mula sa isang kumpanyang kilalang-kilala na front ng kanilang katunggali. Hindi, mahinang sabi ni Kahel, hindi makapaniwala sa nakikita. Siya, mariing sabi ni Dagsin. Ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Kahel. Ito ang tunay niyang intensyon. Hindi pera ang habol niya sa atin. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang maghiganti. Bago pa man makasagot si Kahel, biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang ilang pulis. Sa maliit na kainan, kasalukuyang nagpupunas ng mesa si Aluna nang biglang pumasok ang mga pulis. Ang lahat ng tao ay natigilan. Siya ba si Aluna Sagrado? Tanong ng isang pulis sa may-ari ng kainan. Nanginginig na itinuro ng may-ari si Aluna. Ginang, sumama po kayo sa amin. Inaaresto ka namin sa salang corporate espionage at pagnanakaw ng intellectual property, sabi ng pulis. Ano? Pero wala akong ginagawang masama. Naguguluhang sabi ni Aluna. Walang awa siyang pinusasan sa harap ng lahat. Ang kanyang mga katrabaho at mga customer ay nakatingin sa kanya. May pagkaawa, may paghuhusga. Habang inilalabas siya ng kainan, ang kanyang mundo ay muling gumuho. Pagkalipas ng ilang oras, nagpatawag ng press conference si Augusto Valderrama. Ang entablado ay nakahanda.
Ang mga kamera ay kumikislap. Sa kanyang tabi, pinilit niyang tumayo sina Kahel at Dagsin. Sa araw na ito, ang Valderrama Corporation ay naging biktima ng isang karumaldumal na krimen. Simula ni Augusto, ang kanyang boses ay puno ng kontroladong galit. Ngunit nais kong siguruhin sa publiko at sa aming mga investor na ang salarin ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Isang babaeng nagngangalang Aluna Sagrado. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa media. Ang babaeng ito, pagpapatuloy ni Augusto, ay may madilim na nakaraan na may kaugnayan sa aming pamilya at sa ngalan ng aking mga apo na siyang mga biktima rin ng kanyang panlilinlang, nais naming ihayag ang aming buong suporta sa mga awtoridad para makamit ang hustisya. Tumingin siya kay Dagsin. Tumango si Dagsin at humakbang papalapit sa mikropono. Ang ginawa niya ay hindi lamang isang atake sa aming kumpanya, kundi isang atake sa alaala ng aming ama. Hindi namin siya mapapatawad, mariing sabi ni Dagsin. Ang lahat ng kamera ay bumaling ngayon kay Kahel. Hinihintay ang kanyang salita. Ang buong mundo ay nag-aabang. Nakatayo siya roon na parang isang estatwa. Ang kanyang isip ay naglalaban-laban. Ang ebidensya ay malinaw. Ang mga dokumento ay kumpleto. Ngunit ang sinabi ni Kaida, ang article sa lumang dyaryo, ang mga mata ni Aluna, lahat ay sumisigaw na mayroong mali. Mr. Valderrama, tanong ng isang reporter, anong masasabi niyo? Tumingin si Kahel sa mga kamera. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Tumingin siya sa kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng isang tingin na nagsasabing, umakting ka ng tama. Tumingin siya kay Dagsin na ang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Maniniwala ba siya sa ebidensyang inilatag sa kanya? O susundin niya ang tibok ng kanyang pusong pilit na nagsasabing ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang kanyang katahimikan ay isang ingay na dumadagundong sa buong silid. Pinanood ni Kaida ang buong press conference sa maliit na telebisyon sa loob ng kusina ng hacienda. Ang bawat salita ni Don Augusto ay parang laso na tumatagos sa screen. Ang bawat camera flash ay tila isang paghagupit sa walang kalaban-laban na si Aluna. Nang makita niya ang mukha ni Dagsin, puno ng galit at paninindigan, nakaramdam siya ng awa. Ngunit nang bumaling ang kamera kay Kahel, sa kanyang pagkalito, sa kanyang pananahimik na puno ng pagdurusa, doon na puno ang salop, hindi na niya kaya. Ang pangako niya sa kanyang yumaong kapatid na babae, ang ina ni Mateo, ay ang protektahan ang kanyang lahi. Sa loob ng 20 taon, ginawa niya iyon sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pananahimik, sa pagiging isang anino sa loob ng hasyenda. Ngunit ngayon, naintindihan niya, ang tunay na proteksyon ay hindi ang pagtatago sa kanila sa isang hawlang ginto. Ang tunay na proteksyon ay ang pagbibigay sa kanila ng katotohanan. Pagkatapos ng press conference, pumasok si Kaida sa kanyang maliit na silid. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang luma at baul na gawa sa kahoy. Ang takip nito ay maaligasgas na sa katagalan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang lahat ng alaala na itinago niya mula sa mundo. May isang litrato ng 2 magkapatid na babae. Bata pa at nakangiti. Siya at ang kanyang ate, ang ina ni Mateo. May isang kwintas na may pendant na bulaklak. At sa ilalim ng lahat, nakatago sa isang sutlang tela, ay isang nakatuping sulat. Hinawakan niya ang litrato ng kanyang kapatid. Pasensya na ate. Bulong niya, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Hindi ko na kayang manahimik. Nasasaktan na ang mga apo mo. Nasasaktan na ang mga anak ni Mateo. Ngayon na ang panahon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa numero ni Kahel at isa pa kay Dagsin. Simbahan ng Sta Clara, 9:00 ng gabi.
Mag-isa lang kayong pumunta. Mahalaga ito. Tungkol ito sa papa ninyo. Ang lumang simbahan ay tahimik at malamlamang ilaw. Tanging mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Naunang dumating si Kahel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dagsin. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng lamig at pagdududa. Kaida, ano to? Tanong ni Kahel. Anong kailangan mo sa amin? At bakit dito pa? Segunda ni Dagsin, ang mga matay mapanuri. Huminga ng malalim si Kaida. Ito na. May mga bagay na kailangan ninyong malaman. Mga bagay na matagal nang itinago sa inyo. Kung ito ay tungkol sa babaeng yon, simula ni Dagsin. Higit pa ito sa kanya. Putol ni Kaida. Ito ay tungkol sa lola ninyo, ang ina ng papa ninyo. Natigilan ang magkapatid. Hindi nila halos pinag-uusapan ang kanilang lola. Ang alam lang nila ay maaga itong namatay. Mula sa kanyang daladalang bayong, inilabas ni Kaida ang litrato nila ng kanyang kapatid. Ang babaeng ito, sabi niya, itinuturo ang babaeng kamukha niya, ay si Amalia, ang ate ko, ang ina ng papa ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Kahel. Si Dagsin naman ay napakunot ang noo, hindi makapaniwala. Ano? Ako ang kapatid ng lola ninyo. Pag-amin ni Kaida. Ako ang tiyahin ng papa ninyo at kadugo ninyo ako. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng simbahan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Kahel. Ang boses ay basag. Dahil mahirap lang kami. Malungkot na sagot ni Kaida. Nang umibig ang ate ko sa isang balderrama, itinago siya, ikinahiya. At nang mamatay siya, binalaan ako ng lolo ninyo na manahimik kung ayaw kong madamay. Nanatili ako sa hasyenda bilang kasambahay para mabantayan ko si Mateo, para mabantayan ko kayo. Isinalaysay ni Kaida ang lahat. Ang tunay na pagmamahalan ni Mateo at Aluna. Ang pagtutol ni Augusto dahil si Aluna, tulad ng kanyang ina, ay hindi galing sa kanilang mundo. Ang kaligayahang nakita niya sa mga mata ni Mateo nang ipinanganak ang kambal. Ang lolo ninyo ay nahuhumaling sa pangalan at yaman, sabi ni Kaida. Ang tingin niya sa pag-ibig na walang basbas niya ay isang dumi na kailangang linisin. Ganoon ang ginawa niya sa ina ni Mateo. At ganoon din ang ginawa niya kay Aluna. Pero ang mga dokumento, ang pera, giit ni Dagsin, pilit na kumakapit sa luhika. Peke ang lahat ng yon, mariing sabi ni Kaida. Madaling gumawa ng ebidensya kung hawak mo ang buong mundo, ngunit ang katotohanan, iisa lang, at hawak ko ito. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang huling alas, ang nakatuping sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan, at ang tinta ay medyo kumupas na. Isinulat ito ng papa ninyo noong umaga ng araw na siya'y namatay. Sabi ni Kaida, ang boses ay nanginginig sa bigat ng alaala. Para ito kay Aluna, hindi ito nakarating sa kanya. Inabot niya ang sulat kay Kahel. Nag-aalangan man, kinuha ito ng binata. Dahan-dahan niya itong binuklat. Nakilala niya agad ang sulat kamay ng kanyang ama mula sa mga nakita niya sa lumang album. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Aluna, mahal ko. Hindi ko na kaya. Kinausap ko si Papa kaninang umaga. Sinabi kong ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang ating pamilya. Pero sinukuan na niya ako. Tinawag kanyang isang pagkakamali. Sinabi niyang, kung pipiliin kita, hindi na ako balderrama. At iyon ang pinili ko. Aalis tayo, ngayong araw. Susunduin kita. Hihintayin ko lang na makatulog ang mga bata. At aalis tayo. Magsisimula tayo ng bago, malayo sa lahat ng ito. Malayo sa kanyang anino. Huwag kang mag-alala, may kaunti akong naipon. Bubuhayin ko kayo, mamahalin ko kayo ng tama. Huminto si Kahel sa pagbabasa, ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumingin siya kay Dagsin na ngayon ay nakatitig sa sulat
Ang kanyang matigas na depensa ay nagsisimula ng gumuho. Ipinagpatuloy ni Kahel ang pagbabasa. Sa huling pangungusap, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Mahal na mahal kita, Aluna. Handa kong talikuran ang lahat para sa iyo at sa ating mga anak. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Kahel. Si Dagsin ay nakatayo, hindi makagalaw, na para bang sinampal ng napakalakas. Ang lahat ng kasinungalingan, ang bawat kwento, ang bawat dokumento, ang bawat pangaral ng kanilang lolo, ay nadurog sa isang iglap dahil sa mga salitang isinulat ng kanilang ama. Ang katotohanan ay nasa kanilang mga kamay na, at ito ay mas matalas pa sa anumang sandata. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Emperador ay nalulukuban ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Hindi na sila ang magkapatid na umalis kanina. Ang Kahel na puno ng pagdududa at ang Dagsin na puno ng paninindigan ay kapwa na matay na sa loob ng simbahan. Ang bumabalik ngayon ay dalawang lalaking nagising sa isang napakatagal na bangungot. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa ng iisang matinding emosyon, ang galit na nagmumula sa isang nasirang tiwala. Hawak pa rin ni Kahel ang sulat. Ang papel ay lukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Si Dagsin naman ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi ang mga gusali ang nakikita niya, kundi ang 20 taon ng kasinungalingan na bumalot sa kanilang buong pagkatao. Ang hacienda, na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan at kinabukasan, ngayon ay tila isang malawak na mausoleo, isang libingan ng mga lihim at ninakaw na katotohanan. Diretso silang pumasok, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Ang kanilang destinasyon ay iisa lamang, ang library, ang trono ng hari, ang pugad ng gagambang naghabi ng lahat ng ito. Naroon si Augusto, nakaupo sa kanyang paboritong silyang balat, nagbabasa ng isang libro na may isang baso ng brandy sa tabi. Tumingala siya nang pumasok ang kanyang mga apo. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang muka dahil sa paggambala. Anong kailangan ninyo? Hindi ba't may... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, inihagis ni Dagsin ang sulat ng kanilang ama sa ibabaw ng lamesa. Bumagsak ito sa tabi ng baso ng brandy. Tiningnan ni Augusto ang sulat, pagkatapos ay tumingin kay Dagsin. Ano ito? Basura? Basahin ninyo, Lolo, sabi ni Kahel. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng paggalang na dati niyang ipinapakita. Baka sakaling maalala ninyo. Kinuha ni Augusto ang sulat. Binuksan. Habang binabasa niya ang mga salita, walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Kalmado pa rin siya. Kontrolado. Pagkatapos, marahan niyang itinupi ang sulat at ipinatong muli sa lamesa. Isang pirasong papel na puno ng drama, sabi niya, umiinom mula sa kanyang baso. Gawa-gawa lang ito ng babaeng iyon para sirain ang isipan ninyo. Nakakaawa kayo. Nagpadala kayo sa isang desperadang... Huwag ninyong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Kahel, hindi na napigilan ang sarili. At bakit hindi? Hamon ni Augusto. Ang babaeng sumira sa ama ninyo. Ang babaeng nagbebenta ng impormasyon ng kumpanya. Kinausap ninyo si Papa noong umagang iyon, sabi ni Kahel. Ang kanyang mga salita ay tila mga bala. Nagtalo kayo. Sinabi ninyo sa kanya na kung pipiliin niya si Aluna, kung pipiliin niya ang aming ina, hindi na siya isang balderrama. Doon nagbago ang lahat. Sa isang saglit, isang kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Augusto. Isang kislap na kasing bilis ng kidlat, ngunit sapat na para makita ng magkapatid. Ang kanyang perpektong kalmadong maskara ay nagkaroon ng lamat. Saan mo narinig ang kalokohang iyan? Sagot ni Augusto. Ngunit ang kanyang boses ay bahagyang tumigas. Tinawag ninyo siyang isang pagkakamali. Pagpapatuloy ni Kahel, ang bawat salita ay puno ng sakit. Isang pagkakamali.
na kailangang itama. Katulad ng ginawa ninyo sa ina niya, sa aming lola. Iyon na ang huling salita na sumira sa lahat ng kontrol ni Augusto. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, sa kanilang buhay, nakita ng magkapatid ang tunay na halimaw sa likod ng maskara. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Oo, umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong library. Oo, nagtalo kami. Dahil ang ama ninyo ay isang tanga. Isang mahinang sentimental na tanga na handang isuko ang isang imperyo para sa isang babaeng walang pangalan, walang yaman, katulad ng ina niya. Naglakad siya paikot sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pangalang ito. Ang pangalang Valderrama. Itinayo ko ito mula sa pawis at dugo. At hindi ako makakapayag na isang hamak na babae lang ang sisira dito. Hindi noon, at lalong hindi ngayon. Tumingin siya kay Aluna. Ang ina ninyo ay isang pagkakamali, isang dumi na kailangang alisin para manatiling malinis ang ating lahi. Ginawa ko ang dapat gawin. Ikinulong ko siya. Pinalabas kong masama. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa inyo. Para sa kinabukasan ninyo. Sa bawat salita, mas lalong lumilinaw sa magkapatid ang lahat. Hindi ito pagmamahal. Ito ay obsesyon. Hindi ito proteksyon. Ito ay pagkontrol. Humakbang papalapit si Dagsin. Walang sigaw. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa yelo at mas matalas pa sa anumang patalim. Kung ang pag-ibig ay isang pagkakamali, sabi niya, tinititigan ng kanilang lolo diretso sa mga mata. At kung ang pagiging malinis ay nangangahulugang pagiging isang halimaw na katulad ninyo. Huminto siya saglit, hinayaan ang mga salita na bumaon. Kung ganoon, ayaw na namin sa isang yamang itinayo sa tamang paraan ninyo. Sumunod si Kahel, tumayo sa tabi ng kanyang kapatid, isang nagkakaisang pader. Hahanapin namin siya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Hahanapin namin ang aming ina. Tumalikod ang magkapatid, hindi sila tumakbo. Naglakad sila ng may dignidad, paalis sa library, paalis sa lason ng nakaraan. Bawat hakbang ay isang paglaya. Naiwang mag-isa si Augusto. Ang kanyang galit ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napasandal siya sa kanyang lamesa, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Dahan-ahan siyang napaupo sa kanyang silyang balat, ang kanyang trono. Pinagmasdan niya ang kanyang imperyo, ang mga libro, ang mga mamahaling kasangkapan, ang karangyaan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang lahat ng ito ay tila walang halaga, malamig, walang buhay. Ang emperador ay naiwang mag-isa sa kanyang palasyo, tinalikuran ng sarili niyang dugo. Ang kanyang imperyo ay buo pa, ngunit ang kanyang dinastiya ay gumuho. Ang selda ay malamig at pamilyar. Sa loob ng ilang araw, muling naging mundo ni Aluna ang 4 na sulok na semento, ang rehas na bakal, at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nasing bigat ng dati. Dahil kahit nasa loob siya ng kulungan, alam niyang sa labas may 2 taong lumalaban para sa katotohanan. Hindi siya nagkamali. Isang umaga, bumukas ang pinto ng kanyang selda. Hindi ito ang karaniwang gwardiya na nagdadala ng pagkain. Isang abogadong nakasuot ng mamahaling suit ang tumawag sa kanyang pangalan. Ginang Aluna Sagrado, malaya na po kayo. Nanginig ang mga tuhod ni Aluna. Sa tulong ng abogado, lumakad siya palabas ng selda. Bawat hakbang ay isang pagtatanong kung totoo ba ang lahat. Dinala siya sa isang maliit na opisina. Doon, ipinaliwanag ng abogado ang lahat. Isang bagong ebidensya ang lumabas. Isang security personnel mula sa Valderrama Corporation ang umamin na siya ang nagtanim ng ebidensya laban sa kanya. Kapalit ng malaking halaga.
Ang lahat ng kaso ay ibinasura. Sino po? Sino po ang nagbayad sa inyo? Tanong ni Aluna. Ngumiti ang abogado. Ang mga anak niyo po. At nang bumukas ang pinto ng opisina, ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala sa baga ni Aluna. Nakatayo roon sina Kahel at Dagsin. Hindi na sila ang mga prinsipe ng hasyenda na nakasuot ng mamahaling damit. Sila ay dalawang binatang nakasimpleng damit lang. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita. Pagsisisi, pananabik, at pagmamahal. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Sa isang saglit, ang oras ay huminto. At pagkatapos, sa isang iglap, nawala ang lahat ng pader. Si Dagsin, ang kanyang anak, na laging matigas at malamig. Ang unang humakbang. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay namumula. Iinay! Ang salitang iyon. Ang salitang 20 taon niyang hinintay na marinig. Iyon ang bumuwag sa huling tibay ng kanyang puso. Napahagulgol siya. Tumakbo ang magkapatid palapit sa kanya. Sabay-sabay silang bumagsak sa sahig, magkakayakap, sa gitna ng isang maliit at hindi importanteng opisina. Ngunit sa sandaling iyon, ang lugar na iyon, ang naging pinakasagradong katedral sa buong mundo. Doon, ibinuhos nila ang lahat. Ang 20 taon ng pangungulila ni Aluna, ang 20 taon ng paghahanap ni Kahel at Dagsin sa isang pagmamahal na hindi nila alam ay nawawala pala. Patawarin mo kami, inay. Umiiyak na, sabi ni Kahel. Patawarin mo kami sa lahat ng sakit. Patawad, inay. Dahil naniwala kami sa kasinungalingan, sabi ni Dagsin. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa balikat ng ina. Umiling si Aluna. Hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Wala kayong kasalanan. Wala. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. Makalipas ang ilang araw, sa opisina ng pinakamagaling na abogado sa syudad, formal na pinirmahan ni Kahel at Dagsin ang mga dokumento. Isang kasulatan na nagsasabing isinusuko nila ang lahat ng kanilang karapatan, titulo, at mana sa lahat ng pag-aari ng pamilyang Valderrama. Ang kanilang mga pirma ang nagsilbing tuldok sa kanilang buhay bilang mga tagapagmana. Umalis sila sa Ciudad de Solano, tinalikuran ng turing bakal at salamin. Ang hasyenda na puno ng malalamig na alaala at ang $1 bilyon na imperyo. Ang dala lang nila ay ilang maleta ng damit at isang kinabukasang hindi tiyak ngunit puno ng pag-asa. Ang kanilang destinasyon, Barrio Amihan, ang maliit na bayang pinagmulan ni Aluna. Sa harap ng isang maliit at simpleng bahay na nakaharap sa dagat, tumayo silang 4. Si Aluna, ang kanyang 2 anak, at si Kaida na sa wakas ay malaya na rin mula sa kanyang pagkakaalipin sa hasyenda. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay isang musika. Ang sikat ng araw sa hapon ay mainit at mapagkalinga. Ito na ang bago nating tahanan, sabi ni Aluna. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Kahel kay Dagsin at ngumiti. Isang totoong nangiti. Si Dagsin naman, sa unang pagkakataon, ay ngumiti pabalik. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala na silang pera. Wala na silang kapangyarihan. Wala na silang pangalan na kinatatakutan ng lahat. Ang mayroon na lang sila ay ang isa't isa. Habang pinagmamasdan ni Aluna ang kanyang mga anak na naglalakad sa dalampasigan, habang naririnig niya ang kanilang mga tawanan na sumasabay sa ihip ng hangin, alam niyang sa wakas, nahanap na nila ang tunay na yaman. Ito ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Isang yaman na hindi kayang sirain ng kasinungalingan. Isang yaman na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at pag-ibig ng isang pamilya. At sa pagkakataong ito,
Wala nang sino man ang makakaagaw nito sa kanila. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa init ng yakap ng isang pamilya, sa bigat ng katotohanan, at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang kasinungalingan ay maaaring magtayo ng mga palasyo, ngunit tanging ang katotohanan ang kayang magtayo ng isang tunay na tahanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Aluna at ng kanyang mga anak. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at napukaw namin ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.